Hallelujah. Hallelujah. Truly, Lord God, we come to you, our Lord and Savior, our everything. You are our God, and we worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thank you so much. Thank you for this opportunity and privilege, Lord God, to listen to your word, to fellowship with you, Lord God, to embrace your love. And we ask, Lord God, to minister our hearts, Lord God. Minister us, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Speak to us directly into our minds, our hearts, Lord God. With your words, Lord God. Words of life, words of wisdom, words of knowledge. The living word. In the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. This is our prayer, offered in faith, in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Thank you po sa presence ng ating Panginoon. Once again, sa mapagpalang araw po sa ating lahat, bigyan natin the glory. And napabuti ng ating Panginoon sa pagkatuloy po ay patuloy po na pinagtulungan ng Panginoon yung desire ng ating mga puso. So lahat po ng mga ilan ito isang mga ordinaryo ng mga activities po sa church. At particularly po yung gawain ng ating Panginoon ay talagang sinusupply ng Panginoon Diyos at higit sa lahat ng mga pangangailangan financially, materially, and spiritually because He is the God. Our God, the living God, the Almighty God. So, dahil po, ipagpatuloy ko natin, once again, muli po ay binabati tayo ng isang mapagpalang umaga, blessed morning. And ating ipagpatuloy po ang ating pag-aaral dito ho sa series po ng ating pinangalakay na book, John Mark, the book of John Mark, according to the Gospel of Mark. Now, makita ko natin po na natapos ko natin last Sunday po ang Mark chapter 8, starting verses 22 up to verse 26 po. And ipagpatuloy ko natin ngayon, starting now from Mark chapter 8, verses 27 to 33. Okay? Or rather, tama. Okay, hanggang 33 po. Now, ang title po natin is, pinamagatan po natin, Who Jesus is. Hindi ito question, kasi pag sinabi natin who Jesus is, kung sino si Jesus. Hindi natin sabihin po, i-question natin, who is Jesus? Sino ba si Jesus? At ito sa statement na sabi mo rito, who Jesus is. Sabi nga, kung sino si Jesus. Sa buhay mo, sa buhay natin, at sa ating pong mga mahal sa buhay na naglilingkod sa Kanya. Sino nga ba si Jesus? Ano nga ba ang mayroon sa Kanya? Bakit nga ba tinatawag siya Jesus? Okay, now, ipagpatuloy natin ang ating pong gospel or Bible reading taken from Mark chapter 8 verses 27 to 33, diba? Napagin ko na po yun. And ito ho ang introduction verse. In Mark chapter 8 verse 27, now Jesus and His disciples went out to the town of Caesarea Philippi. And on the road He asked His disciples, saying to them, Who do men say that I am? Ano po ibig sabihin po nitong who do men say that I am? Sabi nga po, sino ako ayon sa mga tao?
And, sabi nga ko, ito pong lugar na ito po yung nagiging nagbibigay ko ng clue sa atin o hempo upang makita ko natin bakit kaya ito yung mga question ng ating Panginoon. Kasi sa mga succeeding verses, there are two questions regarding po doon sa mga tao na nakasalubungha ng mga lingkod po niya, ng mga alagad, ng mga disciples ng ating Panginoon. Eventually, ganun din po sa mga lahat po ng disciple ng ating Panginoon. And just the first question, who do men say that I am? Now, makita ko natin po, Caesarea Philippi, the city located at the northernmost part of the region of Galilee, was originally known as Panias, after the Greek god Pan, and was a place of pagan worship. So, pagan worship. Okay, kung sinabi natin pagan worship, hindi po ito panambahan sa isang tunay na Diyos, hindi panambahan ito sa mga Diyos-Diyusan. Okay, now, sabi ko, it was a place of pagan worship. It was a diverse place, a meeting point of Greek, Roman, and Jewish cultures. And this is likely the part of the reason Jesus chose this occasion to ask His disciple the crucial question of His identity. So makita ko natin, ito pala po yung naging dahilan, naging point po dito, sabi nga po dito mga kapatid, ito po yung point na ito na kung saan may dalawang question o dalawang katanungan ng ating Panginoong Kristo po sa kanyang mga alagad. Yan po ang introduction verse at the same time yung lugar po ng Caesarea Philippi. It's sabi nga po dito, known as Panias after the Greek god. Now, the first part of our topic is the question of Jesus' identity. What does it mean, the word, the question of Jesus' identity? Pag sinabi natin question po of Jesus' identity, katanungan tungkol sa pagkakilanlan ni Jesus. So kung i-relate po natin ito sa ating sarili ko, ano bang pagkakilanlan sa ating Panginoon Kristo sa buhay po natin? Sino ko ba siya? Okay, sino ko ba siya? Ano bang pagkakilanlan ito? Ano bang pagkilala natin sa ating Panginoon? And thank God, once again, nabasa na po natin po dito yung verse 27. So we start, continue in verse 28. So they answered John the Baptist, some say Elijah, and others one of the prophets. So ang sagot po nila, sabi nga ho, sinasabi ko, ang sagot po, ang tugon po ng mga disciples. Ang sagot po nila, ang iba po, kayo daw po si Juan Bautista. You are the John the Baptist, and some say you are Elijah. And others, one of the prophets. Isa po kayo sa mga tawag ditong propeta. Now Jesus asked, who do you mean say that I am? Now they answered Jesus according to what people have said. Yun nga, sabi po natin, at makita po natin, first and foremost, dito, who is John the Baptist? Sabi nga, according to them, sabi ng mga disciples po niya, according to them, you are John the Baptist. John the Baptist, however, John the Baptist was the forerunner of Jesus Christ. The word forerunner means to say, siya po yung tagapanguna ng ating Panginoon Jesucristo. So, siya po yung tagapagbahagi o binabahagi niya ang salita ng Diyos upang ipakita ko ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na may darating na Panginoon at tagapagligtas. He is the forerunner of our Lord Jesus Christ. He was a preacher. He was a preacher who lived around the time of Jesus. So, that time, mga kapatid, nakikita na po natin na mayroon kong nauna na magpahayag patungkol nga po sa ministry ng ating Panginoon sa Kristo. At alam niyo, I believe prepared din ng ating Panginoon ang lahat na ito because God is a God of order. Now, sabi nga po dito, mga kapatid,
He was famous for baptizing people in Jordan River. And he is known as the one who preferred the way for Jesus. Naalala niyo ho sa Matthew chapter 3? Prepare the way of the Lord. Repent and prepare the way of the Lord. For the time is near. So, yan ho ang isinisigaw nito si John the Baptist, mga kapatid. Patungkol nga ho sa pagsisisi at paghahanda sa daanan ng ating Panginoon. Now, isa sa makita ko natin po dito, who told everyone that someone even more is special coming. Special is coming, rather. So makita ko natin, hindi sinasabi ko na John the Baptist, ako yun. Ako yung si Jesus. Higit sa lahat, hindi rin sinasabi ng Panginoon Kristo na ako si John the Baptist. So magkaiba ko yun sila. Magkaiba ko sila, person, mga kapatid. Hindi same person. Because John the Baptist told everyone that someone is even more special, is coming greater than John the Baptist. Okay? Now, aside from that, may second person na binanggit ko dito, Elijah. You were Elijah. Sabi ng iba, kayo daw po si Elias. Sabi nga po dito. Elijah was a powerful prophet in the Old Testament, known for his miracles and devotion to God. So makita ko natin yung status po ni Elijah dito. He was a prophet. Isang propeta ng ating Panginoong Diyos sa lumang tipan. And known for his miracles and devotion to God. Makita ko natin yung paggawa, pagkilos ng ating Panginoon sa lingkod na ito. At higit sa lahat, ang servant na ito, isang propeta na ito, ay walang iba lang yung kanyang devotion sa ating Panginoon. Devotion means to say that to set aside special time for prayer, reading God's Word, and communing with God. So how about, do you have a special time o devotion to God? Particularly, sa inyong po personal na relasyon sa ating Panginoon. Kailangan po yan. At nararapat po bilang mga servants ng ating Panginoon na mayroon po tayo hong special time. If you say that you are a Christian, pag sinasabi mo isang ang Kristiyano, ako po isang pananampalataya, dapat mag-set aside po tayo ng panahon para tayo magpagbigay sa ating Panginoon. Hindi yung cellphone ang binabasa lagi. Amen? So, hindi po masama magbasa ng cellphone, lalo na kapag ang cellphone mo may Bible. Probably man ang walang Bible ang cellphone. In fact, tayo huwag po tayo mag-depend po sa cellphone. Ang gusto ko po, mga kapatid, sa akin po, in my part, mayroon akong cellphone, mayroon Bible, mayroon Word of God sa cellphone, pero alam niyo po, hanggang maaari, sa tuwing ako'y pupunta sa church, dala po ang Bible. Kaya itong Bible na ito, yung New King James Version, halos tagtad na rin ko ng mga sulat. Nagbabasa ako ng Bible almost how many years? Pero alam niyo po, ang heart ko pa rin ay walang iba kundi ang salita ng Panginoong Diyos. Hindi lang po nagpapakita na kung saan, kung may dala kang Biblia at message, you are a Christian. Hindi makita mo Kristiyano po kasi may dala kang Biblia. If you are really a Christian, hindi mo dapat iniblig at hindi mo dapat iwanan ang salita ng Diyos. Daladala mo ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nasa puso't isipan. Lalong-lalo na sa pagbabahagi natin, lahon-lahon ang salita ng ating Panginoon. Now, sabi po dito mga kapatid, he was taken up to heaven in a whirlwind, ipo-ipo. When people identified Jesus with Elijah, they were acknowledging Jesus' prophetic power and perhaps even hinting at a belief in the return of a great figure. Sabi nila, kaya pala, si Jesus, siya yun, si Elijah, the prophet Elijah. Some people say that he's the prophet Elijah. But he's not. Third, you were one of the prophets. Isa ka sa mga propita, particularly in the Old Testament. Ilan bang mga propita sa Old Testament na alam mo natin?
Marami, di ba? Okay, so, ilan na ba? Can you cite at least one prophet in the Old Testament? Isaiah, yes. The major prophet, di ba? Jonah, Micah, marami, mga kapatid. Kaya nga dito, may kaya. Hindi ibig sabihin na may kaya ang buhay, hindi sa may kaya. Anak ko ni Stardust. Okay. Yes. And suggests that some people recognize Jesus a figure similar to the Old Testament prophets. And these prophets spoke for God, performed miracles. To say Jesus was one of the prophets means that people saw him as a powerful, divinely inspired individual. Parang sino na yun? Nasa kanya. At siya na yung tinatawag nila one of the prophets of the Old Testament. But he is not. Magkaiba ho yun, mga kapatid. Although he's a prophet. But it does not mean na mag-stop na ho tayo na si Iso Cristo ay isang propita lamang. At alam niyo ho, makikita ho natin ho dito, mga kapatid. Now, ano ho ipinigpas na Iso dito ng ating Panginoon? And thank God, salamat po sa Diyos sapagkat dito ay pinakikita ng Diyos ang pagkilos niya sa mga servants ng ating Panginoon, particularly doon sa kausap ng ating Panginoon. I really believe na may pagbiministeryo ang ating Panginoon at that time. Even now, maging sa buhay din po natin, maging sa kapanahunan po natin. At may mga i-relate po ako ng mga examples po, mga kapatid, na magbibigay din po sa akin, kung makita ko din po natin, mga kapatid, na ang Diyos ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman siya Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakila ang ating Panginoon. Now, what do you think and believe about Jesus? Para sa iyo, sino siya? Ano ang iniisip mo? Sino siya? Ano ang iyong paniniwala? Pananalig patungkol kay Jesus? What do you think and believe about Jesus? So, what do you think and believe about Jesus determines your life. It determines your life. Kasi pag sinasabi ko, ang si Jesus ay isang propita lamang at hindi siya tunay na Diyos, hanggang doon lang ang aking paniniwala. Hanggang doon lang ang aking pananampalataya. At alam niyo, mga kapatid, one of the example, naalala ko po nandito, kararating lang po. Nais ko pong gamitin po ang pangalan ni Nanay Gunding, Kabibihan. Hindi niyo po kilala po, kararating lang po siya, nandyan po sa likuran. At that time, mga kapatid, nung nandun ako sa lugar po sa Eastern Samar, napapansin ko po, karamihan po doon, ang mga religion, ang mga beliefs po doon, Jehovah's Witnesses. So napakarami ng mga simbahan po nila doon, mga sinasabi po nila mga place of worship. At napakarami po nila na talagang mga workers. Napakasipag po nila ng mga workers. At hindi lang worker, basta-basta si Nanay Gunding ko, kundi isa talagang founder. Kasi yung family nila, founder po yan sa Jehovah's Witnesses. At alam naman po natin, ng Jehovah's Witnesses, hindi po yan replikal at hindi po yan talaga masasabi po natin, yan ay tunay. Sapagkat marami pong katuruan po dyan. At ang katuruan po yan, isa po doon, Jesus Christ is lesser than God the Father. And the Holy Spirit is not God. The Holy Spirit is force only. Lakas, kapangyarihan. At alam niyo po, mga kapatid, hindi po madahon pang paano ang mga tao ito na masipag, na nangangaral at nagdadalabog ng salita ng Diyos at ibinabahagi bahay-bahay kung paano kumilos ang ating Panginoong Jesucristo doon sa dakong lugar na yun. Thanks be to God, mga kapatid. Why? Sapagkat sa dakong lugar po, ng lugar na yun ng Eastern Samar, ng Luwan Eastern Samar, unti-unting mawala ang mga grupo na yun at pinapalitan ng mga Christian worker. At the same time, mga mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Na-establish ng mga churches na kung saan ang ating Panginoon ang itinatakas,
Tinatanyag na siya po ang ating Panginoong Kristo at tagapagligtas. That's the power of God. Yan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. That's why, determines your life. Ano ba ang buhay mo ngayon? Ano ba ang buhay natin ngayon? Nagpapatunay ba na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay tunay na buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat? Determines your way of living. Yung uri ng iyong pamumuhay. Kumusta ang iyong pamumuhay? It affects your way of life. So pag sinabi ko natin, I'm not a Christian, it means to say that I am nothing apart from Jesus. That's why the word Christian is divided into two words. Christ and I am nothing without Him. Or you can do nothing without Jesus Christ. So makita ko natin, mga kapatid, determines your way of living. Kumusta ang pamumuhay mo ba natin? Ganun pa ba rin sa dati? Luma pa ba rin ang ating pamumuhay? Kung dati ho tayo lasing ko, ganun pa rin po ba? Ngayon, hanggang ngayon, mas malala pa. Pag sinabi mo, dati ho akong babaero, noong mga panahon na yun, ay Christian ho, na ho kayo, brother. Sinabi niyo ho, Christian na ngayon. Kaya nga ho, napakalaking pagbabago. Dahil nga ho, ngayon, hindi na ako babaero, lalaki ko na lang ako. Ang laki ng pagbabago. It determines your future. It determines your future. Yung kinabukasan po natin. Now, in Psalm 16, verse 5, according to the GNT translation, Good News Translation, you, referring to our Lord, you, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. Where is your future comes from? Saan? Saan ang galing ang iyong kinabukasan? Sa Diyos, mga kapatid. Yes, hindi po masama ang magsikap, mga kapatid. Hindi sinasabi ng Panginoon na tayo magpakatamad at maging tamad. Sinabi ng ating Panginoon, magpakasipag po tayo. That's why may sinabi nga ako sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, dahil sabi po doon, Brethren, your labor in the Lord is not in vain. Being steadfast, being immovable, knowingly that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang lahat ng ating mga pagpapagalan. Naniniwala po tayo, even last BBS, na kung saan po yung Daily Vacation Bible natapos po. Tapos po, yung mga kabataan na tinuturuan, yung mga kabataan na ginagayad, nililid po patungo sa ating Panginoon, sila din po sa kanilang paglaki ay maglilingkod sa ating Panginoon. It is not because of us. It is not because of you. But it is because of the Lord Jesus Christ. Our future is not in this church. Kaya so pag sinasabi ko natin, kasi ang future ko ay nasa church na ito, kasi ganito yan eh. Ganito, ganyan. So, ang aking trust ay sa mga tao. No. Kaya sabi ko dito, you, O Lord, are all I have, and you give me all I need. Not only financially, materially, but the most important, spiritually. And your future is in your hands. In the book of the Lord. So, clear po ba ang kinabukasan po natin? Clear po ba? So, walang agad-agad na ang kapatid. Tayo mga parents, tayo mo na mga, sabi na ko din mga workers ng ating Panginoon dito sa church na ito. Alam natin na ang kinabukasan ng church na ito ay nasa kamay ng ating Panginoon. But it does not mean, mga kapatid, na huwag kang pikilos, huwag kang gagawa, huwag kang magpahayag ng mabuting balita. We have to do our part. Gawin natin ang mga bagay na pinagagawa ng ating Panginoon. Kaya nga ako, sasabi ko namin, bakit ang church na ito may mga activities, may mga ganito, may mga pagtitipon, may discipleship, may self-groping, at isa pa po, pinagpapasalamat ko natin. Matagal na ko, how many siguro weeks or naman siguro, nag-start na, not siguro, naman is
nag-start na ho yung fellowship for yung self-grouping ng church na ito, pagdating sa discipleship. Kaya nga ho, napapansin ko dun sa mga anak ko rin, pupunta rin sila sa mga lugar ngayon, meron silang self-grouping. Meron silang pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Kung doon sa aming part, sa men's po, pinag-uusapan po namin kung saan may-maintain po namin dito po sa dating lugar nito. Let's continue. The second part is Peter's confession of Jesus' deity. Does it mean the word Peter's confession of Jesus' deity? From verses 29 to 30. So makita ko natin po mga kapatid ang pagkasabi o pagtatapat ni Pedro sa pagka-Diyos ni Jesus. Sa mismo, si Peter, the servant of God, the disciple of Jesus Christ, the follower of Jesus Christ and His Word, is the follower of his own master, and his master referring to Jesus Christ, and also the following of the Word of God. If you follow Jesus Christ, you must follow also His Word. Kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon, mga disipulo ng ating Panginoon, you must also follow His Word. Yan po ang nais, mga kapatid. So hindi ho natin pwedeng sabihin, Lord, sa iyo daw ako masusunod, Panginoon, pero dito sa salita ng Panginoon, hindi mo na makakasunod kasi marami po ako na dapat pang gawin. No. We need to pray His Word. Magkasama mo yan, mga kapatid. Now, in verse 29, He said to them, but who do you say that I am? Who do you say that I am? Ano ang sabi po dito, mga kapatid? Peter answered and said to him, you are the Christ. In verse 30, then he strictly warned them that they should tell no one about him. Why? Bakit kaya? Kakataon daw namin yan, Panginoon, para sabihin ko sa mga tao. Kasi sinabi mo na that you are the Christ. Ikaw ang Panginoon, ikaw si Kristo, ang tagapagligtas. Pero bakit po, may verse po dito sa verse 13, then he strictly warned them that they should tell no one about him. Now, this is the second question. The second question is, who do you say that I am? Who do you say? Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Ang tinatanong na ho ng Panginoon dito, patungkol ho sa nais po na marinig ng Panginoon na information, kung sino kung talaga si Kristo sa buhay ng mga lingkod niya sa mga mananampalataya. Now, the question is, ang tanong nila ganito, sino si Kristo sa buhay niya? Now, the word Christ, originally a title, Greek word equivalent of the Hebrew word Messiah. It means the anointed one. Jesus was called the Christ before He was the one whom God chose to send as Savior and Lord. Masasabi ko natin, sinabi ko dito mga kapatid, na si Kristo, sabi nga ho dito, equivalent po dito ho, sinasabi ko dito that He is also the Messiah. It means the anointed one, ang pinili ng Diyos. Was called Christ before He was one whom God chose to send. He was Savior. So sino po kumuha dito? Sino may akdaling po dito? Ang Diyos na mga pagpilihan sa lahat. Sino ang pinadala? Ang Diyos din po. Na nagkatawang tao sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. So makita mo natin kung gaano mabuti, mamahal ang Panginoon bawat isa natin. So, Peter's confession was revealed by God alone. Peter's confession was revealed by God alone. Pag sinasabing revealed by God alone, sapagkat si Peter, mga kapatid, hindi rin siya makapag-confess, makapagpahayag
na ang ating Panginoon Kristo, si Kristo, siya ay Diyos. Now take note in Matthew 16, verse 16 and 17. These synoptic verses. Sabi po rito, Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." In verse 17, Jesus answered and said to him, "Blessed are you, mapalad ka, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Sino po ang nag-reveal po kay Simon Peter? Kung sino po ang ating Panginoon Kristo? It was revealed by the power of our Heavenly Father. Kasi hindi mo masasabi at hindi mo mag-confess na kapatid at mapanghawakan truly ang isa kong katotohanan na si Yesu Kristo ay anak ng Diyos, siya ay Mesiyas, siya ay si Kristo na pinili ng aming Panginoon at magbigtas. Why the deity of Jesus or Christ is truth known only by the divine revelation. Without the divine revelation of Jesus Christ, hindi ho natin maarog, hindi ho natin maunawaan kung sino itong si Jesus, kung sino itong si Messiah. Kaya kailangan ho natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Sa tutulan ng makarami dito ng mga sabi po natin, confess po sila na there are real Christians, but actually, mga kapatid, nakikita ko natin na ang kanilang pinakonfess ay hindi tunay na Diyos. So, para na ako sa ating synergy. Let's continue. Now, Peter's confession was made with simple trust arising from a heart that truly believed that Jesus was the Christ. Ulitin ko ho, it is not because of his own. It's because of the work of the Holy Spirit, of God the Father, sometimes the Holy Spirit in the life of Simon Peter. Pagkilos. Now in John chapter 11, verse 27, sino yung kapatid ni Mary? Si Martha. Sino ang kapatid ni Mary and Martha? Si Lazarus. Ang tinutukoy ko nito sa John chapter 11 verse 27 is Martha. In John 11 verse 27, she said to him, "Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world." Yun ang John 3:16. That for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Yan is Jesus. He is the living God, the Son of God. Sabi ko yan, He is Christ, the Messiah. So kung hindi ba natin bawiin ang ating kinokonfess, diniklara na siya ang Panginoon at tagapagligtas sa buhay po natin. Paano kung hindi pinagaling ang isang pananampalataya? Nagpipray sa Lord, pagalingin mo naman ako sa sakit ko na ito, Panginoon. Mayroon akong karamdaman, matagal na ito, Lord God. Pagalingin naman po ako because you are the Christ, the living God, the Son of the living God. Paano kung hindi ka pinagaling? Babawin mo at sasabihin mo, you are not Christ, you are not Messiah, you are not the Son of God, you are not the living God. Alam niyo mga kapatid, hindi pa rin natin babaguhin. Hindi pa rin natin babaguhin. Sapagkat ang Diyos na ang nagbigay sa ating mga pusong isipan kung sino ang ating sinasampalatayan. Amen? Hindi na ho siya magbabago, mga kapatid. Tuloy-tuloy na ho ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Tuloy-tuloy na ho ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Tuloy-tuloy na ho ang pagkilos ng ating Panginoon sa iglesia ito. Sapagkat
We are not only declaring that Jesus is our Lord, but we believe with all of our heart that Jesus is the Son of Man and He is the Christ, the Messiah. Nakikita naman po natin kung paano lumayaw at umilos ang ating Panginoon dito sa church dito. Makikita naman po natin talaga na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Now, Jesus charged His disciples to tell no one about Him. Found in verse 13. Jesus' messianic mission cannot be understood apart from the cross. Why? Because at the time, at that time rather, ay hindi pa po ipinako ang ating Panginoon sa Kristo. Starting Mark chapter 1, Mark chapter 2, Mark chapter 3, Mark chapter 4, Mark chapter 5, Mark chapter 6, Mark chapter 7, Mark chapter 8, makikita ko natin na ang mga nag-minister ko dito, ang gumagawa po ng mga tanda at kababalagan, mga himala, doing the signs and miracles, no other than Jesus Christ. At sumusunod po ang kanyang mga disciples. Sumusunod. At na-experience nila. Madalang yun, mga kapatid, hindi pa po nila na-experience, hindi pa nila naranasan na itong nag-mission sa kanila, nag-minister sa kanila, na ipakot sa krus. Unlike us, dahil sa krus na ito, the risen Christ. Wala na ho dito. Sapagkat si Christ ay nasa krus na natin. Now, which His disciples did not yet understand. Hindi ho nila pumaarot, hindi po nila maintindihan. For them, to have Jesus as Messiah was to be a political military. Sapagkat yun naman ho ang nakikita ho nila, yun naman ho ang kanilang expectation. Itong si Jesus na ito, siya yung magpapalaya sa amin sa kapangyarihan ng mga Romano. Mag-aaklas kami, tutulungan kami ng ating Panginoon Kristo sapagkat powerful itong si Jesus na ito. So why for them to have Jesus as Messiah was to be political military. But remember, flesh and blood. Sabi nga, ng Ephesians 6, verse 10 and the following verses, we are not fighting against flesh and blood, but against all the principalities of the air, all demons, all wicked spirits. Yun ang labanan natin, mga kapatid. And salamat sa Diyos, mga kapatid, that He is our living God. As Christ in His life. Third, Jesus' revelation for His mission. What does it mean, word Jesus' revelation for His mission? You know, nice po dito, ipakita ko dito ng ating Panginoon dito po sa number 3, Jesus' revelation. And He began to teach them that the Son must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and scribes and be killed, and after 3 days rise again. Verse 32, He spoke His word openly. Then Peter took Him aside and began to rebuke Him. Ano ang itinuturo ng ating Panginoon Kristo? Jesus told them, the Son of Man must suffer many things. Daranas siya ng mga paghihirap. Daranas siya, mga kapatid, ng lahat ng uri ng mga paghihirap at pagtitiis. Psychologically, physically, mentally, psychologically, daranas po ang ating Panginoon. His death is inevitable because it was divinely ordained. Inevitable, it means to say, hindi ho natin maiwasan, hindi maiiwasan, sapagkat yan ay nakatakda na. Nakalaan na para sa Kanya. Kung Pastor, pwede ho ba kung sa panahon po natin, kung tayo ho ang naroon sa panahon ni Peter, pwede ba natin sama-sama tayong manalangin at ang prayer po natin, Lord, nawa, huwag pong mangyari sa iyo na kayo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Siguro kung tumingin po
tayo ng Panginoon. Hindi ho. Why? Bakit ho? Sapagkat kung hindi ho yan natuman at nasunod mga kapatid, yung will ng ating Panginoon patungkol sa kanyang anak na si Kristo na mamatay sa krus ng Kalbaryo, wala ko tayo dito ngayon. Wala. Amen? Saan tayo pupulutin ngayon? Saan tayo pupunta? Sa mga lugar na kung saan hindi po sa gawain ng ating Panginoon. But thanks be to God because it was divinely ordained. And this time, this grace, para sa iyo, divinely ordained ito ng ating Panginoon na dito ka dinala. Hindi ito matsyamba-tsyamba na sasabihin ko, nagkataon lang na nandito ako. Sinuswerte lang kasi yung prayer ko malakas. No, walang swerte ko dito. May walang malas ko. But the Bible says that blessed are you because is the divine plan of our God. Let us. Sabihin po sa katabi ko, may plano ng Diyos para sa buhay. Hindi lang din sasabihin na ang Diyos, tayo ang may plano sa Diyos. Lord, may plano ako sa inyo, Panginoon. Anong plano mo? Tanong ng Panginoon. Kung iba ang Diyos may plano, tayo may plano sa Diyos. Ang tanong ng Diyos, anong plano mo na para sa akin? Di Lord, ilalagay mo na kita dito sa sulok ito. After isang buwan, ililipat kita. Diba? Sabi ng Panginoon, anak, malipat-lipat mo ako, nakakahilo na ako. Wala na bang ibang plano mo diyan? Salamat sa Diyos, siya na yung lagi ng Diyos. Dividing ko rin. At alam niyo ho, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, hindi ho ang pastor ang nagligtas po sa inyo. Ginamit mo ng instrumento ang pastor, ginamit mo ang mga elders, church elders, talking church elders, ginamit mo ang mga workers ng ating Panginoon to minister people like you. At alam niyo, mga kapatid, that's the work of the living God. And why? Bakit ho, mga kapatid? Because the Bible says in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for it is by God's grace that you have been saved through faith in Christ. It is not the result of your own effort, so that no one should boast about it. So lahat ng glory, ang lahat ng papuri, ang lahat ng paglumalhati, kanino mapupunta? Kay Jesus Christ, the Son of the living God. And after 3 days, He will rise again. So, makalipas po, at 3 araw siya bumubuhay. Buhay ang ating Panginoon. Sa Gawa po, magandang balita, Gawa chapter 2, verses 23 to 24. Ang Jesus na ito ay ipinagkalulong sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos. Paano mo? Ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos. So itong verse na ito, mga verses na ito, mayroong pagpapasya at mayroong kaalaman at ayon sa nais ng ating Panginoon. Diyos sa mulat-mula pa ay ipinapakot ninyo at pinapapatay sa mga taong masasama. In verse 24, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito. So, kumusta ang paniniwala, ang ating pagkapilala sa ating Panginoon? Siya ba Diyos ng mga patay? Siya Diyos ba ng mga pangalilangan? Siya Diyos ba ng pulong-pulong ng mga pagdududa? Siya Diyos ba ng walang katuturan? Siya Diyos ba na walang direksyon? Siya Diyos ba na walang magagawa sa buhay ng bawat isa sa atin? Siya Diyos ba na walang magagawa sa ating pamilya? Siya Diyos ba na walang magagawa sa ating lipunan? Siya Diyos mo ba na walang magagawa sa mundo ito? Salamat sa Diyos, hindi mo. Siya Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat at magagawa niya ang nais ng ating Panginoon para sa atin. So
So let's continue, mga kapatid. Last part. Peter's misguided perception. Ano ang paniniwala, pagkakilala? Ang iniisip ko dito ni Peter ho, na misguide ko. Na misguide ko. In verse 32 rather, up to verse 33, he spoke his word plainly. Yun ang part na yun, doon sa part 3. In verse 33, that Jesus, when he had turned around and looked at his disciples, he rebuked Peter, saying, "Get behind me, Satan, for you are not mindful of the things of God, but of the things of men." Sino ang nag-rebuke sa akin pa sa Kristo? Si Peter. Panginoon, sana huwag mangyari po sa iyo. Tayo kayo sa panahon, maghirap kayo ng ganito. Now, nag-rebuke naman po dito ang ating Panginoon sa Kristo. Why? Peter, in his human nature, did not grasp the idea of the suffering Messiah. Hindi kasi po yan ang aming paniniwala. Hindi kasi po yan ang nakaukit na sa ating isipan. Ang alam namin, ikaw ay makapangyarihan, powerful, at kaya mong gapiin ang mga Roman Empire, at kami ay magtatagumpay sa tulong mo, Panginoon. Kakamit tayo ng kapangyarihan, kakamit tayo ng lakas, at ikaw Peter told Jesus. Jesus anxiety began to rebuke him. Why? Because they expected the triumph power of Eve that the suffering servant. They were focused on the glory, not on the cross. They were focused on the glory, not on the cross. The glory of man. The glory of man. There are three kinds of glory. What are these three kinds of glory? Glory to me, glory to you, and glory to God. The highest kind of glory is to be glory to God. Emotional reaction over spiritual insight. It's emotional. So mayroon naman tayong emosyon. Yes, kapag nabubuhay po tayo, we have an emotion. His response, we're talking about Peter, his response was driven by his love and concern for Jesus. Para sa atin, maganda ho yung concern niya. Jesus, huwag naman ho nangyari. Huwag naman tayong tulong ng Ama na tayo ho mamatay at mag-suffer ho sa ganitong klase ng kamatayan. So it was an emotional reaction that spiritual rooted in God's plan. Alam niyo mga kapatid, may mga panahon, emotional din po tayo. At sinasabi natin, Lord, sinasabi ko naman sa inyo ang desire ng puso ko, Panginoon. Sinasabi ko naman sa inyo, Panginoon Diyos, ang gusto ko, Lord God, ang mangyari. Pero alam niyo, Panginoon, bakit iba? Bakit taliwas mo, Panginoon Diyos, hindi mo ito naaayon ko sa nais ko, Panginoon? Now, itinuro ng Panginoon sa atin ang panalangin ko para sa kanyang mga alagad, para sa atin. What is the prayer of Jesus? He teaches to His disciples. He teaches to His disciples. Ano ba yun? In Matthew chapter 6 verse 10, doon ako mag-dive po mga kapatid. Kasi Matthew chapter 6 verse 9 and 10, itinuro niya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Yan ba yun? But in Matthew chapter 6 verse 9, mga kapatid, particularly in verse 10, sabi nga po doon, Your will be done, not my will be done. Kalooban mo, Panginoon, ang matupad, ang masunod, hindi ang kalooban mo, Panginoon. Kaya alam niyo, mga kapatid, even our emotions,
Alam niyo, dito ko pinakikita mga kapatid, dapat ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay grounded, rooted doon sa plano ng ating buhay. Lord, naniniwala ako, Panginoon, may plano ka. Naniniwala ako, Panginoon, na hindi mo ako iiwan, di ba pabayaan man sa ganitong situation. Iyan, our control, or iyan. Naniniwala. Resistance dwells in you. Your resistance again. Peter's rejection of the idea of Jesus suffering God's blood for salvation. So why Jesus rebuked Peter, "Get behind me, Satan, for you are not mindful of the things of God, but the things of men." Alam mo, Peter, nire-review kita sapagkat ang nasa isip mo, ang nasa puso mo, nasa isipan mo, Brother Peter, nasa isipan mo, yung mga bagay sa mundong ito. Sa daigdig na ito, hindi yung mga bagay patungkol sa ating Panginoon Kristo. Kaya nire-review ko siya. Now, setting your minds on the things of God. So what are these examples? In Philippians chapter 4, verse 8 to 9, bilang pagtatapos, conclusion. Mga kapatid, kinakausap ko dito, ni Paul, dito sa Pilipos, Philippian Church. Mga kapatid, brethren, lagi ninyong isang-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. At hindi lamang hanggang isipan. Anong sabi ng ating Panginoon sa verse 9? Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng kapayapaan. Nasa atin na ang Diyos ng kapayapaan. Ito si the God of peace. But every day of our life, mga kapatid, dumadaan tayo sa anumang uri ng mga pagsubok, mga testings, sa ating pananampalataya, mga kapatid. Kung kailangan po natin isang-isip ang mga bagay na ito, sabi nga ko dito, mga bagay na puri-puri, matuwid, marangal, malinis, lahat ng mga bagay na ito na positibo, mga kapatid. At pagkatapos isang-isip po natin, isang buhay po natin, isang gawa po natin. It is not enough to restore God, but we have to apply it. Be a Lord. Aside from that, Colossians chapter 2, kabanatang 2, sa talatang 6 hanggang 7, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus. So, ano ba yun tayo? Yamang tinanggap na natin si Kristo Jesus bilang Panginoon. Bilang Adam or Kurios, is the honor, the supreme honor, the controller of our life. Mabuhay kayo ng may pagkakaisa. Rather, mabuhay kayo ng may pagkikita-isa sa Kanya. In verse 7, magpakatatag kayo at isaling ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So dito ba sa verse 9 may command? Yes, may command po dito. Wala sa command, sabi nga po dito, mabuhay kayo na may pagkikipag-isa sa Kanya. Verse 7, magpakatatag kayo. Isaling ninyo, i-entrust po ninyo ang inyong buhay. And then magpakatibay kayo sa pananampalataya at ituro sa inyo at lagi kayong magpasalamat. Kaya nga sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 8, that in all circumstances, we must always give thanks to the Lord. We must always give thanks to the Lord. Mga kapatid, sa totoo lang, bilang isang lingkod din ang Panginoon na naglilingkod sa Diyos na mahabang panahon. Ang pinipuwita ko na gusto, yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos, pero hindi ko mabilang ng aking mga daliri. Hindi ko mabilang ayon sa matematika ng mundo ito. Hindi ko mabilang kung gaano kabuti ang Panginoon
sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa atin, at sa pamilya ko. Marami akong mga kasamahan sa pananampalataya kay Kristo. Sama-sama kami nag-serve sa Panginoon. Pero narinig ko na lang mga balita, sila ay bumalik sa dati ko na gawin. Sila ay bumalik sa kanilang paniniwala. Dahil hindi ko maayos sa Panginoon. And I thank God. I always give thanks to the Lord. Because my God and our God is a faithful God. He's the living God. Buhay siya sa church na ito, mga kapatid. Buhay siya sa ating mga buhay. That's why let us always trust God. Always trust God with all of your heart. Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Ano ang sabi mo doon? Sino nakami-memorize mo diyan? Trust in the Lord with all of your heart. And do not lean on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Amen. That's my prayer. According to His word, God. That sitting on things contrary. Kanina, according to His word, according to the will of God, but this time, according to things contrary, labag, contrary, hindi ayon to God's will, and on things of men, focus on earthly and worldly desires. That is contrary against the word of God. Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. See then that you walk circumspectly, not as the fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, sa mga tuwing, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Alam na ho natin ang salita ng Diyos nasa akin ako. I thank God. Salamat sa Diyos sapagkat siya yung Diyos na hindi maramot sa ganang nagbibigay sa lahat ng ating pangangailangan. So it's the before the presence of God. Before that, let's conclude ko mga kapatid. Who is Jesus? Or who Jesus is? Naging question ito. Eventually, who Jesus is. The question of Jesus' identity. Peter's quotation of Jesus' deity, yung pagiging Diyos. And Jesus' revelation of His mission. And Peter's misguided perception. So He's coming for the presence of God. Lord God, thank you. You are with us. Your word is the same yesterday, today, and forever. You cannot lie. You cannot change, Lord God. It's our God, a faithful God. Lord, nakikita ko namin at damang-damang ko namin ang pagkilos mo sa mga television. At Lord, nakikita ko namin, Panginoong Diyos, ang patuloy mong paggamit sa mga lingkod ko ito. Regardless po sa aming mga position, dito sa church na ito, Panginoon. Regardless po sa aming mga kakayanan, Panginoong Diyos, Lord, we're not focusing on ourselves, Lord God. Sa inyo kami nakafocus, Panginoon. Dakila ka, Panginoong Diyos, ang makapangyarihan ka, O Lord God, higit na magagawa mo, Panginoon, at hindi namin magagawa mo, Panginoon Diyos. At pinapakita mo na, Panginoon Diyos, marami kong na-raise ngayon, Panginoon, raise up, Lord God, na mapakataan. Salamat sa mga lingkod mo na ginamit ko, Lord God. Salamat, Panginoon. And we pray, O Lord God, na itong mga young
faithful servants of the living God, ay patuloy kayong hawan, patuloy kayong bigyan ng higit sa lahat ng paghahanap, pagbabasa, pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan niyo po. At patuloy ang bawat isa sa amin dito. Lalo na po sa mga buhain for this year 2026. Maraming salamat. This is our prayer, offered in faith, thanksgiving our hearts. All glory and honor belongs to you in Jesus' name. And everybody say, Amen.